Kapapasok lang po uli na balita. Sabi po ni Mayor, may pasok na daw bukas. Are you ready? Makinig ng salita ng Panginoon. Ang ating pong speaker ay galing po sa Word of Hope Baptist Church, Lucena City. At ang kanya pong pastor ay si Bishop Ephraim Albiar. Nabit ko na ito, Preacher Jomar, si Pastor Albiar. Nakarating na ako dati sa Lucena. At siya po ay 27 years na sa ministry. At siya po ay na-save noong October 1991. Ako, 1993 ako na-save. Siya po ay 43 years old. Magkaedad po kami. Amen. Are you ready? Ang ating pong speaker ay anak po ng Tatay Mar Manalastas. Ano po? Okay, ating pong tawagin ang ating pong preacher ngayong umaga, Preacher Jomar Manalastas. Praise on. Amen. Good morning po sa ating lahat. Pwede na po kayong umupo at 2 oras po tayo Magandang umaga po sa ating lahat. Wala na pong gaganda sa isang Kristiyano pagkalinggo na sa bahay-sambahan. Amen? Lalo tigit pag ang katabi mo nakangiti. Dati nag-preach po ako sa Iloilo at sa Capiz. Sino po tiga Capiz po dito? Ayan, sa Capiz. Salamat po nanay. Ito naman po ay chismis lang. Bago po muna ang salita ng Diyos, chismis daw muna. Kami po ay kasama po ni Dr. Ed Laurena. Ako po dati that time ay first year sa Bible School. In-invite kami ni Pastor Dr. Rick Martin. He will be preaching, si Pastor Ed Laurena, at kami yung kasama niya laging quartet. Kami po yung second generation ng quartet ng CBBC San Pedro City. So pagka magpipreach po si Dr. Ed, kami po ang kakanta. Sabi namin, pag akit namin sa stage, Pastor, yung mga tao talagang nakangiti na sila Sabi ni Dr. Rick Martin, malalaman mo daw na may aswang sa loob pagka hindi daw nakangiti. Oo, pag hindi nakangiti. Ayan, salamat, wala naman po dito. Good morning po, a blessed Sunday morning. Amen? At nahilingan po ako ng inyong pastor na bago daw po akong mag-preach ay aawit daw po ako sa inyo. Napakinggan ko yung mga song leaders, grabe. Pang American Idol yung mga boses. Yung mga inalis. Pero salamat sa Panginoon at sila yung nagpapagamit sa Panginoon. Ako po yung naniniwala sa loob po ng simbahan, ng pinakamasayang simbahan ay ang Panginoon. Amen? Andiyan ang Panginoon, kaya tayo masaya, nandiyan pa yung kapatid mo sa Panginoon. Amen? May problema, iba walang pamasahe, iba nabasa kanina, agang-aga, nabaptize ulit. Pero salamat, hindi po yan nakahadlang, matutuyo ka din. Amen? At mahalaga ang ating spiritual ang di matuyo. At tayo ay ma-refresh from the Word of God. But before I preach the Word of God, ay tayo po muna ay makapakinig ng isang tanging bilang mula po sa inyong lingkod. Kita ko naglilingkod sa'yo, kahit nagtitiis ang buhay ko. Bakit handog ko sa paanan mo ang buong buhay ko'y laan sa'yo? Bakit ko iniwan ng lahat? Kapurihan man o kayamanan, hindi ko sila
kinakailangan ng mapaglingkuran lamang kita. Di ang kayamanan maasahan ko, di langit ang dahilan kung bakit ako'y sa'yo, at hindi ang gantimpala na kapalit. O Diyos, pag-ibig ang tanging dahilan. Sabi nila ako raw ay bula at nababaliw na raw ako. Ngunit kahit ano pa ang marinig ko, ay di ko magawang iwanan ka. Di ang kayamanan maaasahan ko, di langit ang dahilan kung bakit ako'y sa'yo, at di ang gantimpala na kapalit. O Diyos, pag-ibig ang tanging dahilan. Hindi ang kayamanang maaasahan ko, di langit ang dahilan kung bakit ako'y sa'yo, at hindi ang gantimpala na kapalit. O Diyos, pag-ibig ang tanging dahilan. Salamat po kay Preacher Jomar. Mga kapatid, Pastor, ano ko lang po itong ventilador, ano po? Ayan. Mas masarap po kasing nangangaral ng pinagpapawisan, lalo't malamig. Akala ko nga po kanina ay may air condition na po kayo. Malamig pero salamat sa Panginoon, kaya ako'y nag-long sleeve. Handa na po ba kayo sa salita ng Diyos? Amen? Isang araw po, kausap ko po yung aking mga kapatid. Sabi niya, Kuya Jom, mabilis lang ang preaching sa amin. 10 minutes lang. Oo, 45 minutes lang. Ay sige, sisikapin ko, 45 minutes, introduction. Pero salamat sa Panginoon. Ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon sa privilege ng pinagkaloob po ng inyong pastor, Pastor Bernard, sa kanya pong puso para po sa gawain and his family. Salamat po. And of course to the church, for 27 years kayo po ay nagpapatuloy. Amen? Hindi po biro ang magpatuloy sa gawain ng Panginoon. Ako po ay 27 years na po sa ministry. 1999 po, ako po ay nag-full-time. Ako po ay Christian school student pa po. Kung alam niyo po yung School of Tomorrow, Accelerated Christian Education. Ako po ay nag-aral since grade 4 hanggang mag-high school po ako dyan. Pero po high school pa lang po, 4th year, ako po ay nag-stay in na po sa dormitory ng Bible School. At dahil alam naman po nila, pagkatapos ko noon ay papasok na po ako sa Bible School. So, salamat sa Panginoon. Naintindihan ko pong panawagan, 1999, pero wala pang specific na anong gagawin ko. Basta ang gusto ko lang sumunod sa Panginoon. Gusto ko lang magpagamit sa Panginoon. The very best possible or the least possible I could be used, whether in the music ministry. Kaya po, nasa music ministry po ako. As a choir member ay 1993. Pero naging choir director po ako ay 1999. So, 27 years na po ako nasa music ministry. And most especially po, ang pinaka-importante po sa akin ay evangelism ministry. Maganda po ang awit, pero po ang pinakamaganda ay may naliligtas, may naaabot, at yun pong aawitan. Amen?
So for many years, I've been in the music ministry, mission conferences, conventions. Sa Amerika po, pumupunta po kami dyan for some rondalia, kung familiar po kayo sa rondalia. Sa simbahan po ni Dr. Jack Hiles that time, pumupunta po kami dyan for free sa biyaya ng Panginoon dahil po sa ministeryo at dahil po may pastor na nanalangin. Dahil po may pastor na naggabay. Hindi lang po naggabay, may pastor na nagsaway. Amen? Hindi naman po sa lahat ng bagay, ang magandang bagay ang ating mapapakinggan. May mga pagkakataon ang simangot ng pastor, ang galit ng pastor ay nakakatulong sa isang Kristiyano. Lagi po nating tatandaan mga kapatid, hindi po nakakamatay ang galit ng pastor. Bagkos marami po ang namatay ang spiritual na buhay, ang kagalakan sapagkat sila ay naging pasaway sa kanyang salita na ginagamit ang pastor to convey the message. So I've been in the ministry, working second man. Naging second man din po ako ni Pastor Ramil Porto. Kung inyo pong alam ang gawain po sa Quezon, since 2004, nandiyan na po ako sa Quezon Province, sa Pagbilao, Quezon. At ngayon po sa biyaya ng Panginoon ay from 2016 to present, for 10 years, ay na kay Bishop Ephraim Albiar. 76 years old na po siya. At ako po ay naging music director ng simbahan. Alam niyo po, pag nasa ministry ka, all around. Pwede po ako sa loob ng CR. Ako po ay naglilinis actually, ang unang ministry ko po ay sa CR, comfort room. Tapos pangalawang ministry ko po, nagtigalinis ng baptistry. Oho, sa San Pedro po ay magbabaptize po ng mga 50 na tao sa umaga. Pag nabaptize yun, ang tubig, parang iced tea na. Kailangan kong linisin yun kasi 2:00, may young people service. Leader ako ng young people, kailangan ko nandun. So kailangan linisin ko yan ng 12 o'clock hanggang 2 o'clock para mapuno yung baptistry. Minsan, nag-young people na kami, yung tubig ng baptistry, maapaw na. Patayin ko, gaganon ko lang kasi yung baptistry nasa likod eh. Yan po ang buhay ko sa biyaya ng Panginoon at hindi po ako nagsisisi na ako po ay nasa gawain ng Panginoon. Salamat po sa aking mga magulang sapagkat sila po yung ginamit ng Panginoon para kami ay makapagpatuloy. Nanay ko po ay that time ang talagang napaka masigasig sa gawain ng Panginoon. Kami po ay naimbitahan sa church. Yung pong speaker po ninyo nakaraan, Pastor Jun Tan, ay ang gawain po nila sa San Pedro, ang ginamit ng Panginoon para po kami makakilala sa Kanya. Meron pong DBBS na kami po ay ang dahilan bakit po kami pupunta kapatid, may pagkain. Wala namang pumunta sa simbahan, pag unbeliever ka, ang purpose mo, salita ng Diyos eh. Sometimes, it's out of curiosity. O dahil may maganda, may pogi. Dito, ang dami pa naman pogi. Pasensya na po, malabo mata ko. At may magaganda. May mga iba-ibang dahilan. Pero once na yan po ay nakaupo at binuhay ng Banal na Espiritu ang kanyang puso, na itatama ang dahilan. So, noong time na yon, ang gusto namin, kumain lang. Kasi isipin mo, tuturuan, may laro, tapos may pagkain. Alam niyo naman po ang diskarte ng mga baptist. Ay, kailangan po graduation kasama ang nanay. Ayan, ang mga diskarte. Para ang mga magulang makakasama sa church pag Sunday. So dahil may graduation, libre po ang sundo, libre pa ang hatid, may pagkain ka pa, saan ka pa? Edi wow, sabi nga. Edi kami po'y napasama ng aming nanay, graduation po sa church dahil lang DBBS. Si daddy po, ayaw. Alam niyo naman ang mga tatay, ayaw pa niya. Ayaw pa niyang sumama. Kayo na lang. Kailangan pa pong bumagyo. Kaya yung ulan, blessing po yan. Dahil po Wednesday night, si Mami kailangan ng prayer meeting ng 6:30 po ng gabi. Yan ang mga prayer meeting eh. At ang sabi ng pastor ay, paano tayo makapag-prayer meeting? Maulan. Pero si Mami kailangan umattend. That time, meron po kaming simpleng sasakyan. BMW lang naman po. Pedicab. Alam niyo po siguro yung pedicab. Pero manual, yung bisikleta. Tapos po, may cover po yung, parang tricycle siya, pero bisikleta. So, kailangan pong ihatid ang nanay ko kasi maulan. So, naka-short lang yata si daddy, kung matandaan.
Basta hindi naman po naka-boxer, pero naka-short po yata eh. Pero kasi wala naman siyang dahilan para sumimba. Ang gusto lang niya, ihatid si mami. So hinatid po siya doon sa church. Kami po nasa bahay lang. And we are praying na sana isang araw makasama namin aming tatay. Sapagkat mga kapatid, masayang may kapatid sa Panginoon sa church. Pero walang masasaya pag pamilya mo buo sa Panginoon. So we are praying for that. And then si Daddy, sabi ng mga usher, kaya mahalaga po ang usher sa church. Amen? Ay sabi ng usher, pastor ay brother Mar, ay susundin nyo rin naman. Ay maulan din. Ay wag na kayong umalis. Hintayin nyo na. Ayan yung mga diskarte. Ay di siya po ay napaupo. Ay syempre, nakaupo, may tainga, nakinig, at nakakilala sa Panginoon. Amen? And the rest is, sabi nga, history. Ayan. And history repeat itself. Nakakatuwa. Kami naman po ang nagpapatuloy sa gawain ng Panginoon. At through ups and downs, kami po, ang aming pong pamilya, hindi po perpekto. Wala pong perpektong kasing Kristiyano. Amen? Pero doon sa mga bagay na kami po'y nadapa, natisod, at kami rin minsan ay nakakatisod. Hindi naman po lagi tayong nakakatisod natitisod eh. May mga times tayo rin po ang nakakatisod. Pero nakakatuwa, bumabangon. At sa pagbangon ay may pagkatuto. Ano ho? Siguro halata niyo naman po sa boses ko, ako po'y tiga Quezon, kaya ang aking pong pronunciation ay Quezonian. Ako po'y pinanganak San Jose del Monte. Ang layo, no? Tapos, lumaki po kami sa San Pedro. Una po sa UP pa UP side, Alabang. Alabang Girls, yan, doon po kami. Araw-araw may Nescafe na amoy. Tapos lumipat po sa San Pedro, nag-aral, biyaya ng Panginoon, and then nasa Quezon po ako ngayon. At yan po ang nasa puso ko ngayon. At salamat sa Panginoon, ilang taon, ang pastor ko'y nananalangin po sa akin at iba pang mga kaibigan ko sa ministry. Yung isa pa pong kaibigan ko, yung speaker niya po si Pastor Andal na taga Rosario, Batangas. Yan po ay kaklase ko po sa Bible School. Hindi naman po nangongopya. At masaya po kami sa ministry. Kaya po inyong pastor ay hindi po malayo sa puso namin. Si Bishop Ephraim Albiar po ay bunga po ng Christ Baptist Church Muntinlupa. Kaya hindi po magkakalayo ang ating pong pinanggalingan. At higit sa lahat, hindi magkakaiba ang ating dugo. Dugo ng Panginoong Hesus. At ang Panginoon po natin ay ating pong lubos na pinapasalamatan sapagkat hindi lang po tayo niligtas ng Panginoon. Amen? Are you saved? Amen? Abay, parang mahina. Are you saved? Paumanin po ninyo, hindi po ako sanay na lagi nasa pulpito. Kasi ang ganda po ng church nyo eh. Sasayang lang kung nandun lang ako eh. Hindi lang po tayo niligtas ng Panginoon, pero po tayo dinagdag sa kanyang sambahan. The Lord added, hindi po sino man ang nagdagdag sa iyo. The Lord added us to the church, to the body of Christ. Not just the family of God, nandun ka pa sa local church. At sa isang simbahan ay hindi po pwedeng magpatuloy na walang tagapanguna. Mahirap sa pamilya, though I salute solo parents. Amen? Single parents. Pero mas mainam na may tatay. Amen? Papasalamat po ako dito. Dito kitang-kita sa simbahan kung sino ang madami. Kaya sa langit maingay. Oh, masaya po sa langit. Oh. Amen, men? Oh. Pero ako po yung natutuwa pag ang simbahan maraming tatay. Hindi ko po sinasabi ine-etchopero kayong mga young people kasi isang araw magiging tatay din kayo eh. Pero yung mga tatay ay nandiyan, nakikinig. Yung ibang tatay ngayon ng simbahan nila nandun sa sabungan. May Kristo din naman doon. Yung iba, hindi naman kailangan magpunta ng sabungan, scatter, yun, sa cellphone na laang. Pero salamat, nandito po kayo. Kahalagahan ng leader. Tayo po tumayong lahat as we open our text. O yan, tapos ng oras ko. Bibilisan ko lang. Kasi baka hindi po ako makaulit. Sabi po sa Jeremiah chapter 3, verse 15, andyan po sa ating screen. Pastor, hiniram ko na rin yung inyong slide.
Pati yung design, sa inyo ho yan. And I will give you pastors according to mine heart, which shall feed you with knowledge and understanding. Another verse, Hebrews chapter 13, verse 7. Hebrews chapter 13, verse 7. Remember them which have the rule over you, who have spoken unto you the word of God, whose faith follow, considering the end of their conversation. Tayo po'y sandaling manalangin. Nakilang Diyos Amang nasa langit, salamat po sa inyong biyaya. Salamat po sa buhay. At ganoon din naman po, higit sa lahat, sa buhay na walang hanggan. Salamat din po sa bahay-sambahan na kung saan naririto po kami magkakapatid upang mag-aral ng inyong mga salita. Punit alam po namin, Panginoon, kung wala po ang Banal na Espiritu ay wala po kaming matututunan. At ang dalangin po namin na hindi lang po kami hearers but doers of Thy Word. Holy Spirit, please work in us. Ang inyong lingkod ay wala pong kakayahan kung wala po kayong gagawin sa amin. Hindi lang po kami makinig, matuto po kami, kausapin niyo po kami. Panginoon, itago niyo po ako sa likuran ng iyong krus upang si Jesus ang maitaas at mapuri sa araw na ito. Linisin niyo po ang aming puso sa anumang pong aming karumihan, aming nakita, naisip, nasabi, nagawa, na laban po sa inyo upang kami po'y karapat-dapat na tumayo at tumanggap na inyong biyaya sa umagang ito. Mahal po namin kayo. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. And all the people say, Amen. You may be seated po. Ang ating pong pag-uusapan ay napakahalaga sapagkat mahirap sa isang simbahang walang pastor. Marami po ngayon sa simbahan, nakakalungkot po kahit sa Amerika, ay halos taon-taon maraming nagkukwit na pastor. It might be stress over fatigue, financial problem, or even problem inside. Pero ang lumabas po sa statistics ngayon, especially sa Pilipinas, hindi po problema ng pastor ang pera. Bagamat kailangan ang pera. Amen? Sino po dito ayaw ng pera? Lagay niyo po sa offering. Kailangan. Kaya nga pinagpe-pray po natin pagpalain ang mga anak ng Diyos Amen? Para gamitin ng Panginoon sa gawain ng Panginoon. Sapagkat tinan niyo po yung building po ninyo. Nung kami po'y umalis, naguhukay pa lang kayo ng bakod. Abay, nung dumating kami, bakod na Blessing mo yan. Bakit? May pusong magbigay. Ang pera po ay hindi masama. Ang pag-ibig sa salapi ang masama at kasalanan. Lalo tigit, pag hindi mo ginagamit, kasalanan yan. Pero mga kapatid, napakaganda ng isang Kristiyano ay nagpapatuloy, hindi dahil sa salapi. Pero mga pastor, kailangan, pero marami po sa mga pastor ang nag-quit, hindi dahil sa kakulangan. Sanay na po kami dyan. Naranasan ko po ang support ko po ay 50 pesos isang linggo. Magkano NFA rice dati? 18 pesos. 2 kilong bibilin ko para isang linggo. Magkasya. Buti na lang po sa Quezon, hindi lahat binibili. Paglabas mo, may talbos. Paglabas mo, may gabi. Paglabas mo, may manok ng kapitbahay. Oops. Oh. Sinabi ko lang. Pag pumunta sa bakod mo yan, alam na this. Pero biyaya ng Panginoon, ako po ay buhay pa. Hindi problema ang pera. Hindi problema dahil hindi alam ang ministry. Sa totoo lang po, maraming pastor nung pumasok sa ministry, nagulat sa ministry. Nung kami po yung mga nasa Bible school, abay, ang gagaling sa Bible, ang gagaling ng outline, ang gaganda ng mga preaching outline, palakasan pa, may mga porma pang gumaganyan pa, hinahagis pa ang mga Bible. At excited na excited, talagang ako'y para sa Panginoon sa ministry. Kahit anong mangyari, patay kong patay. Ganyan ang mga salita nun Lalo pag first year ka, talagang init na init. Pero pag nasa ministry ka na, nasa battlefield ka na, remember sa Bible school, hindi battlefield yan. Training field pa lang yan. Pag nasa ministry ka na, nandun ka na sa mga taong pasaway, baluktot ang ugali, na mga membrong sa halip na ikay papanalangin, ikaw ay chichismis, doon. Doon po maraming pastor ang umaayaw.
Sabi nga naman nila, hindi naman nawawala ang kaligtasan. Pero po ang kagalakan ay nawawala. Dumating po ang mga pagkakataon ng pastor ay nawawala. Wag lang pong nagwawala. Pero may mga pastor din hong ganyan. Ako po'y nagsasalita po sa inyo sapagkat may mga maling kaisipan na pagka sinabing pastor, Superman. Na pag sinabing pastor ay hindi makabasag pinggan. Na may maling kaisipan na pagka pastor at ang asawa niya hindi sumisigaw. Ng mga anak, laging nasa school. Mataas ang grado. Kasama ko pong lumaki ang mga anak ng mga pastor. Ako lang po hindi. Impostor po ako. Nakasama ko po sila sa camp. Ang lagi nilang inaing, ang lagi nilang iyak. Lahat ng membro yata may CCTV camera sa amin. Lahat na lang ng aming galaw, ng aming postura, kahit yung kulay ng buhok namin, kita. Ay hindi talaga maaalis. Nandyan po ang buhay ng pastor. Ito pong pangaral pong ito ay may practical preacher. Hindi ko po kayo bibilugin. Dahil ang salita po ng Diyos is not for entertainment. Amen? At ang una pong winasiwas, ang una pong binugbog kaming mga pastor, mga preacher. At ito po'y paalala sa atin, na ang Diyos ay hindi ka lang binigyan ng buhay na walang hanggan. Sabi ng Bible, and He gave pastors according to mine heart. Pag sinabing binigay, regalo. Amen? Sana ngayong umaga, mapasalamatan po natin na may regalo ang Diyos na pastor sa inyong simbahan. Kung meron pong inggit, ako po'y merong jealousy na spiritual jealousy. Spiritual lang. Hindi po karnal. Jealousy hindi dahil naiinis ka, pero nai-encourage ka. Alam niyo po, ang simbahan po ninyo, encouragement po sa akin. Nung binabalita po ni Daddy, si Daddy, makwento yan eh. Ang kinukwento naman niya maganda. At nakakatuwa po ang inyong gawain. Mga nanay, salamat po sa inyo. Meron pa kayong feeding. Nagpapakain po kayo. Hindi pa lang ako maniwala. Hindi ko pa natitikman eh. Pero meron daw. Sa mga bata, meron. Isipin nyo, panahon na sana magpapahinga, isang linggo na nga nagluluto, pagdating sa simbahan, magluluto pa rin. Naintindihan niyo po ba mga nanay? Pero mga nakangiti. Bakit? Sila ang unang tumikim. Hindi, bakit? Masaya sila yung pinapakain nila, hindi lang salita ng Diyos, uuwi pang busog. Naalala niyo ang Panginoon, di ba? Ang Panginoon nag-preach, tapos may mga nagutom. Abay, 5,000 na pakain. 5 pandesalaang. Pero pinrovide ng Panginoon kasi ka ng ministry, holistic eh. Pero napakalaga ng ministeryo, ano man laki ng ministeryo kung walang regalong pastor. Salamat po, kayo po ay may pastor. Na pagka tinanong ka, kapatid, sinong pastor mo? Yun. Nakakalungkot. Sino yung pastor mo? Yun. Nginunguso lang. Abay, yung bang pagka nakita mo yung pastor mo sa karamihan ng mga pastor, yan ang aming pastor. Mga kapatid, kung ano po ang refleksyon ng pastor niyo, refleksyon po yan ng simbahan. Ay sa tindigan pa lang ni pastor. Walang sinabi si Alden. Yung pang pag nakita mo yung pastor mo, tapos naka-jacket na bigay, pastor kuya. Hindi lang dahil pogi. Dahil alam mong ang pinapangaral ay salita ng Diyos. Na alam mo na kahit sino ka, hindi niya pinapatamaan at walang kampi-kampi. Ang kanyang paninindigan ay salita ng Diyos. Hindi respecter of person. Kasi kung respecter of person ng pastor, wala na yan sa church. Kung ang pastor ay naghahanap lang ng palakpak, wala na yan sa church. Oo. Kung ang pastor ang hinihintay lang niya yung malakas na amen ng usher, ay paano pag hindi na naka-amen yan? Dahil pag-ibig sa Panginoon. Yan po ang inawit ko kanina. Pag-ibig ang dahilan. Bakit ka nasa church? Salamat, may pastor nang dahil sa pag-ibig sa Panginoon, may regalo sa iyo.
Iba nalulungkot, wala akong bagong iPhone, wala akong bagong cellphone, wala akong bagong sakyan. Mga kapatid, may mga bagay na meron ka na hindi mo lang napapasalamatan. Nakakalungkot iba, sana yung pastor namin, yung matangkad, nakasalamin, kumakanta, nakaputi. Isa lang po yan. At minsan, we goes to doon tayo nagdodwell sa ideal. That's my ideal pastor. Yung magaling mag-English, yung magaling umawit, lahat ng instrumento kayang tugtugin, pati sa kilikili, lahat yan. Yan ang pastor ko, yan ang ideal. At pag kami mga bagay na ine-expect ka sa kanya na hindi mo nakita, nadidisappoint ka. Na nakaligtaan mo, galing yan sa puso ng Diyos. And that's the reality, not the ideal. Minsan kasi ang buhay natin, namumuhay tayo sa Korean novela eh. Sa mga himenasyon, sa mga gusto natin. Pero mga kapatid, hindi dahil gusto mo nariyan. Madalas nga po ang kalooban ng Diyos laban sa gusto mo. Kung ang pastor po ay tatanungin, ayaw magpastor? Ay mas maganda pang mag-alaga ng mga baka. Hindi ka susuwagin. Hindi mo isipin kung malilate o hindi. Kung magbibigay sa hindi. Kung magpapatuloy sa hindi. Ang pinakamahirap ay tao. Pero salamat dahil galing sa puso ng Diyos, may pastor po kayo. Tapos na po tayo. Sa ngiti nyo pa lang, malalaman na, salamat may pogi kaming pastor. Pag ang pastor po nyo ay pogi, ang mga membro niyan, nagpapogi dyan. Pogi din. Pag ang pastor niyo po ay masipag, ibig sabihin ang simbahan masipag. Dati po, ang training sa amin ni Pastor Ed, ang unang pupuntahan mo daw sa church, CR. Huwag ka pupunta sa pulpito. Malinis talaga yan. Huwag kang pupunta sa office ng pastor. Malinis talaga yan. Ang unang pupuntahan mo sa church, CR. Nagpunta tuloy sa CR. Oo. At pag sa CR, malalaman mo kung anong simbahan yan. Pastor, may doctrine pala doon. Kaaway-away kami mga first year. Hindi doctrine na yun. Kalinisan yun. At mayroong goal. May puso. Hindi basta-basta ang gawain. Mga kapatid, ang simbahan po ay hindi basta-basta o maisipan lamang. Ay, ang ganda ng mood ko ngayon. Parang gusto ko magsimba. Ay, ang ganda ng kanta ng choir, makasali. Pag mahirap, next time na lang ha. Hindi sa mood eh. Walang mood swing sa gawain ng Panginoon. Kasi kung ang pastor ay tatanungin, marami din niyang moody times. Palagay niyo po ba, linggo-linggo gusto niyang tumayo dyan? Abay, mas masarap nakaupo. Ako nga po, gusto ko nakaupo eh. Mas maganda pa po, ako po mas masarap ang pakiramdam ko nakikinig. Oo. Pero ako po'y tinawag ng Panginoong mangaral eh. Salamat at may pastor na nangaral po sa akin, kaya po ako ganito. Salamat, may pastor kang ginamit ng Panginoon, kaya ka nariyan. Amen? Hindi na po ako susunod sa outline, tatagal tayo. Hindi ho. Number 1. Amen? Ayan, number 1 eh. 1 to 50 kasi to eh. Kayo naman, kababayan ko kayo eh. P, para maalala niyo po yung pastor. Na siya po ay galing sa puso ng Panginoon. Amen? Hindi po galing sa kamao para suntukin. Hindi po galing sa nguso para pagchismisan. Ang pastor po ay galing sa puso ng Diyos. Sabihin mo nga sa'yo, sa puso ng Diyos. Yeah. Number 1, pray for him. Ha? Ano ba naman yan? Napaka-basic. Yun nga po ang mahirap eh. Kung ano pa yung basic, yun ang hindi natin nagagawa. Ako po yung nagtuturo, mayroon po akong sideline. Nagtuturo po ako ng Chinese students. Ang tinuturo ko sa kanila ay English. You know, English po ang turo ko sa kanila, ESL. Sa ES kung familiar po kayo dyan. So, booking system, tapos anumang oras,
Okay lang, kung anong gusto kong oras, basta hanggang alas 10 ng gabi. Nagtuturo ako. Tapos ang tinuturuan mo mga bata, 5 years old hanggang 13 years old. Kahit 13 years old na pastor, tuturuan mo pa ng A, E, I, O, U. Ng English, very basic, na pag ikaw, for 25 minutes per class. Ano ba naman yan? Parang, ako yung nagtuturo po ng English sa college na eh. English literature, thesis writing ang tinuturo ko. Tapos, ngayon ang sideline ko, back to basic. Oo. Pero alam niyo po, hindi ka makakapaggawa ng thesis writing, hindi ka magkakaroon ng English literature na hindi mo muna alam yung basic. You go to the basic. At maraming Kristiyano natutong mag-preach, natutong magtugtog, natutong magpa-games, natutong ng lahat sa ministry pero nakalimutang manalangin. Alam niyo po mga apostol, hindi po niya sinabi sa Panginoon, Panginoong Hesus, turuan niyo kaming magpagaling. Turuan niyo po kami mag-preach. Turuan niyo po kami maging audio man. Turuan niyo po kami mag-click-click dyan sa PowerPoint. Turuan niyo po kami maglinis ng simbahan. Hindi po. Ang sinabi ng mga apostol, Lord, teach us to pray. Dahil anong saysay ng ating ministeryo kung wala po itong panalangin? Ako po'y natutuwa sa inyong simbahan, pagpasok pa lang may panalangin na. Amen? Hindi pagpapakitang tao po yun na nananalangin sa unahan. Pwede naman manalangin dito eh. That is an example na pinapakita sa mga membro, kahit hindi ka assign, pag sila'y nananalangin, dapat nananalangin ka din. Sapagkat ang tibay at kalaguan ng simbahan ay hindi sa looks, talents, or sophisticated na mga instrumento, but on prayer. Minsan nakakalungkot, pag tayo nanonood, episode 1. Teka muna, parang hindi ko parang bitin. Episode 2 nga. Hindi mo namamalayan, natapos mo na. Yung episode. Naghanap ka ngayon ng season 2. Di ba? Pero pag panalangin, Panginoon, you know what I mean. Kayo naman po'y all-knowing. Pinapahula mo pa ang Diyos. Ang isang pribileyo, wag po nating kakaligtaan at lagi nating pasalamatan, pwede tayong manalangin. Ang mga unbelievers po, hindi po napapakinggan ng panalangin nila. Ang panalangin lang po ng unbelievers na unang pakikinggan ng Diyos ay ang panalangin ng pagsisisi at pagtanggap sa Panginoon. Bakit? Patay po ang spirito niyan. At kahit anong ganda ng panalangin, hanggang kisame lang yan. Pag hindi anak ng Diyos. Nagkaroon lang po tayo ng access sa Panginoon nang ikaw ay naging anak niya. Kaya nga ang ating panalangin, Our Father. Hindi po sila makaka-father sapagkat di naman sila anak. Kaya ang ginagawa nila, Our Mother. Di ba? O saka nakakitang aba, Ginoong Maria, Ginoo pero Maria. Bakit? Ay bulag, patay ang spirito. Pero ang tunay na anak ng Diyos, may direct access sa Diyos, you can pray anytime, anywhere. Kahit nasaan ka, kahit nagdadrive ka, ako po pa nagdadrive, nananalangin po ako. Dilat ha? Dilat. Habang nagtutugtog, habang naglalaba, you can pray. And one thing for sure, bakit ganyan ang pastor mo? You prayed for him. Members, keep on praying for the pastor. Huwag nating isipin, akala kasi natin pastor na yan ay malapit sa Diyos. Yan ay pastor, yan ay malakas, yan ay magaling sa Bible. Kapatid, wala pong magaling sa kasalanan. Walang magaling sa problema. Kailangan ng pastor ng simbahang nananalangin para sa kanya. Kapatid, isipin nyo, ilan kayo? Siya isa lang. Mahirap ba gayon? Kayo, pinagpipray ng pastor kung kaya lang isa-isahin. Baka nga si pastor may alphabetical order pa eh. Unahin mo natin yung mga karnal. Sino kayo number 1? O yun, yung pinapanalangin. Ang pastor, iisa lang po. Abay, ewan ko na lang kung hindi nyo pa siya mapanalangin. Pero ako po'y naniniwala, bakit may gantong simbahan? Sapagkat prayerful ang Bereans. Ba't pasensya ka na, paikot-ikot ka ha? Para hindi makatulog.
Kaya nga pagpe-pray. Amen? Teka lang kapatid, wag muna ngayon kasi iba nagpe-pray na, nakayuko na eh. Hindi ko nga alam kung nagpe-pray ba talaga. You pray for him. O, tapos na. Hebrews 13:18. Ayan, buti nandiyan yung aking pamangkin. Hebrews 13:18. Pray for us. O, ay bakit sasabihin yon ng pastor na pray for us? Akala kasi natin ang pastor lang magpe-pray para sa atin. Si pastor, kaya hindi ako nakapasa. Kaya hindi ako sinagot. Sasagutin ka ba naman? Hindi ka naman nagtatanong. Hindi ka pa nanliligaw eh. Pastor talaga, hindi ako pinag-pray. Ang tanong, kailan mo naman siya pinag-pray? Ang dami nating prayer request. Naku, lahat na lang, pinag-pray. Ingrown, lahat na. Oh, di ba? Unlimited eh. Pero ilan ang spasyo ng prayer request para sa pastor? Di ba madalas isang linya lang? Sa totoo lang. Ako po gumagawa kami ng prayer request, prayer list sa San Pedro. Gumagawa kami ng 2,500 copies weekly. 4 na pages yon. Ang dami, no? Kaya ang prayer request sa pastor, 1 line. Good health and wisdom. Ay, 1,000 naman ng members, 1,500 na members. Pero napakahalaga na may nananalangin sa pastor. Amen? Oo. Huwag niyo po tatantanan. Sabi nga nila, hindi kita tatantanan sa panalangin. Amen? Kung gusto mo maging effective ang iyong pastor sa buhay mo, tanungin mo ang sarili mo. Kamusta ang prayer life ko? Sa totoo lang po, marami sa ating pagbabackslide, hindi dahil ikaw ay absent sa church. Hindi dahil nag-absent ka sa choir practice. Bakit tayo nagbabackslide? Basic, hindi ka na nagpe-pray. Hindi ka na nagbabasa ng Bible. Hinihintay mo na lang yung ilalabas ito. Ako po nagpipreach na may gamit na kanya, pero may dala po akong Bible. Yan po'y tulong lang po yan. Hindi mo po masama yan. Lalo na pagka matatanda na, medyo malabo na ang paningin, tama? Okay lang po yan. Pero ang tanong, ay baka tuwing linggo mo lang nakikita yan. Sabi ng tatay, anak, nasan yung aking Bible? Ay ba'y magsisimba eh? Eh tatay, nandyan lang yan ah. Oo nga, nilagay ko lang dito ng 1 linggo eh. O di ibig sabihin, linggo-linggo lang sila nakikita. Pag Bible ang naiwan, pastor, pakitabi na lang po ng Bible ko. Pero pag cellphone, nasa San Miguel na, babalik pa yan. Tama? Mag-amen po, parang di halata. Ayaw. Maganda po umaamin tayo. Pray! O, sarap po ang aralan ng salita ng Diyos. Amen? You pray for courage and strength. Kailangan po ng kalakasan ng pastor, hindi po lagi ang malakas. Minsan naglalakas-lakasan. Ay, sabihin ko po sa inyo, for 27 years, hindi po lahat gusto kong mag-ano ng choir. Lalo na makikita mo yung mga choir member na akala mo, ang ihinhin, pero pag sa labas, ang hahaba nga ng palda, ang hahaba ng buhok, ay ang haba naman ng dila. 100 ang iisipin kong choir member that time, ako'y nasa Bible school. 100 na iisipin mo kanilang schedule, kung tatama doon sa schedule ng practice, pag namili pa ng quartet. Grabe, ang hirap. Kailangan ng panalangin. Nakangiti ang ganyan. Pero minsan ngiting aso, ano? You pray for your pastor that he will clearly see God's direction. Mahirap po pag ang mata ng pastor nanlabo. Ang pastor niya po nakasalamin. Malabo sa pisikal. Pero lagi nating ipanalangin na ang pastor, hindi po lumabo ang paningin sa espiritual na buhay. May mga bagay na hindi mo nakikita sa simbahan na nakikita ng iyong pastor. Opo. Kahit matagal ka na sa church, may mga bagay na makikita ka na hindi pa nakikita ng pastor o nakita ng pastor kaysa sa nakita mo. Ang hirap, ano? Ang hirap magpastor eh. May sasabihin mo, okay naman na to ah. Bakit doon pa ilalagay? Bakit sabi ni pastor doon kami mag-soul winning? Ang dami-daming aso doon. Ba't doon pa kami magtuturo ng mga bata? Doon, ang daming mga pasaway doon. Bakit doon pa kami pupunta? Maraming addict doon. Di ba isa ka doon? Naligtas ka kasi may pumunta doon. Amen? Sino ba pupuntahan natin? Mababait? Ay wala. Sabi ng Bible, lahat makasalanan.
Nakikita ng Panginoon yun eh. Nilalagay sa puso ng pastor. Kaya may mga bagay minsan hindi mo maintindihan. Tama lang yun. Bakit? Hindi ka pastor. At pag ikaw na naging pastor, you will understand it better by and by. Sabi ng kanta. That's why we have to pray for his courage and strength. Letter C, pray for our pastors, renewed energy. Kailangan niya ng energy. Hindi lahat laging, minsan nalolobat po ang pastor. You pray for blessing of wisdom. Huwag kang maiinis. Bakit kaya si pastor? Yun na naman yung outline. Bakit si pastor? Na-preach niya na yan kasi baka wala na siyang time mag-aral. Invite ka pa ng invite. May mga times na dapat you have to pray for him, for wisdom, to increase. Pray that love will surround and encourage your pastor. Ang ganda po na makakasama ng pastor nyo ay pag-ibig. Na mararanasan ng inyong pastor ang pag-ibig. Na ang bawat isa ditong miyembro ng simbahan ay mayroong pag-ibig sa isa't isa. Amen? Kaya nga sabi ng Bible, love one another. Hindi po love another one ha. Love one another. O sabi mo sa katabi mo, mahal pa rin kita. Maging sino ka man. Huwag mo naman kantayin yung giliw ko, miss na miss kita. Pray for his family and health. Alam niyo po, mahirap pag ang pastor ng pamilya ng pastor ay wasak. Mahirap po yan. Sapagat isa po sa mga requirement ng isang pastor o bishop, dapat he rules well his family. Kasi paano niya mapapangalagaan ang iba't ibang pamilya kung mismong pamilya niya hindi niya mapangalagaan? Kaya wag po kayong magtatampo. Pag minsan si pastor wala. Kasi may asawa po ang ating pastor. Hindi lang po may magandang asawa. Meron pa po siyang cute na anak. Huwag niyo na pong tanongin sinong kamuka. At malapit na po mag-birthday. Amen? Sana invited. Okay. Magbe-birthday na. Sana iniisip natin. Sigurado po ako nag-iisip na, alam ko na yung mga style na yun eh. May GC pa kayo eh, di ba? Lagi naman kayo may GC, wala si pastor dun eh. Ano kayang bigay kay Binaya? Ano kayang maibibigay namin sa kanya? Ang ganda po nun. Yung bang ang laging puso mo makatulong. Amen? Magbigay. Kaya nga sabi ng Bible, it's more blessed to give than to receive. Kasi pag laging hinahanap mo ay yung tatanggap, mapapagod ka. Pero pag laging hahanapin mo, ano yung maibibigay mo, mas masaya ka. Amen? Bakit po kayo may ganitong simbahan? Sapagkat may mga Kristiyano nag-isip, hindi ano makukuha, kundi anong maibibigay. At mas lalong mapalad ang may puso sa gawain niya. At may pusong nananalangin para sa kanyang pastor at sa kanyang asawa. Alam niyo po, ang hirap, pag amen ng amen yung mga tatay, amen! Tapos yung asawa ng pastor, di nga. Ito po sabi ko po sa church. Aanin ko ang amen ng church kung mismong asawa ko hindi naniniwala sa akin. Dahil ang mas nakakakilala sa akin, asawa ko. Sa church, pwede ka mag-necktie. Madali lang ho yan. Madali mag-long sleeve na kulay violet at blue necktie. Madali yan. Pero ang nakakakilala sa'yo, pamilya mo. Parang humina ang amen ha. Dito, ang bait-bait. Buksan po natin ang ating santong sulat. Pero pagdating sa bahay, 33:22. Tumbok 7. Ginamit mo pa yung main text ng pastor. Kaya pag ganun-ganun ang buhay Kristiyano eh. Kaya pinapanalangin po ang asawa ng pastor. Abay, nakakalungkot pag yung asawa ng pastor ang absent sa church. Nasa si Mrs. Nag-SM muna eh. Nasaan yung anak? Ay, naglalaro nandun sa Bingo Plus. Number 2. Sabi ko sa inyo, number 2 na. Appreciate him. Pasalamatan po natin. Walang mababawas sa isang taong nagpapasalamat. Opo. At ito po ay gamot sa isang Kristiyanong may sakit ng appendicitis. Alam niyo po yung appendicitis? Ako, delikado pag sumabog yan.
Maraming nadadamay dyan. Pero pag ikaw ay marunong magpasalamat, walang room sa iyo yung pagreklamo eh. Opo. Hindi ko po sinasabi na sa lahat ng pagkakataon tama ang pastor. Remember, he is a man of God. Ano po ulit siya? Man of God. Huwag niyo pong aalisin yung man. Tao pa rin po ang pastor eh. Tama po ba? Kagaya po natin, people of God. Tao pa rin tayo. Tao nga lang tayo ng Diyos. Pero hindi ibig sabihin nun, sinless ka na. Oho, skinless pwede. Pero sinless, hindi eh. Nagkakasala ka. Kanina nga eh. Ngayon nga nagkakasala ka na eh. Sabi mo, ang tagal naman ni Preacher Jomar oh. Oh. Nagkakasala eh. Pero ang nakakatuwa, hindi natin nakikita lagi yung pangit, bagkus pinapanalangin natin yung mga pangit at kulang. At kung nakita mo ang kakulangan, kaya mo yan nakita, ikaw ang magpupuno niyan. Ano ba naman itong simbahan na ito? Ang dumi-dumi naman ito. Sino bang janitor dito? Wala. Kaya mo nakita yan, una, ikaw nagkalat niya. Ikaw ang maglilinis niyan. Ako po hindi ako naniniwala na may binabayaran sa church. Kasi bakit? Bahay niyo to eh. Bahay ng Panginoon na pinagkatiwala sa atin. Ang ganda-ganda ng church ho ninyo eh. Kung pwede lang dalhin sa Lucena. Oh, ay, bakod pa lamang. Bakod pa lang. Tinalo niya ang Jericho. Appreciate! Amen? Ano ba naman yung, pastor, ito po yung kasaba cake. 2 linggo na po sa rep, hindi po nakakain eh. Huwag naman yung tira-tirahan. Appreciate! Pastor, salamat po sa mensahe. Si Bishop Freddy De Vega, kilala niya po si Bishop De Vega? Ninong po namin ni Mrs. yan sa kasal. Pinilit niya po ako eh. Sige, ikaw yung magpakasal. Sige po, ninong po kayo. O sige, lagi kami magkausap niyan. At pagka, di ba, every morning, nagpipreach siya, devotion. May nakikita ako dong mga members, ibang simbahan, members din sa amin, na nagigreet. Good morning po, Pastor. Good morning. Salamat po sa mensahe. Well, that's good. Pero tanong, hindi mo naman siya pastor eh. Sana yung pagpapasalamat mo sa ibang pastor, hindi mauungusan yung pagpapasalamat mo sa tunay mong pastor. Bishop Freddy De Vega and all the pastors na kilala namin, they can comment and greet you back. Shout out. May mga pa-shout out pa eh. Pero kapatid, hindi kanya kilala. Ako, inaanak na, hindi niya ako kilala. Na asin kilalang kilala. Alam lang niya, pogi ako. Lagi niya sinasabi doon sa comment, nahihiya na kasi Mrs. Lagi na, ang pogi kong inaanak. Marunong pala magsinungaling ang pastor, ano? Appreciate. Pastor, salamat. Kasi kung hindi mo ako tinuruan tumayo dyan, anong gagawin ko dyan? Na itong mga young people na ito, na dapat pasaway, pero siya yung ginagamit ng Panginoon. Sa mga nanay na nandito, sa Quezon po, ang umpukan doon ng inuman, hindi lalaki. Ang maraming nagiinom doon, babae. Sa Quezon. Ang matindi pa ron, ate, puro nanay. Malakas mag-inom ng lambanog doon. Invite ko po kayo. Pero dito, ang pastor, nandyan sa harapan. Kinakamayan tayo bawat isa. Let's appreciate the pastor. Kapatid, alam ko po tapos na ang birthday niya. Amen? Hindi ko naramdaman. Pero, appreciate. Wag lang, hindi naman po sinabing appreciate. Laging may, pastor, ha? Pastor, sir. Ano yan? Ilang gramo yan? Ilang gramo? Anong gramo? Ay, sorry po pastor, nagbagong buhay na pala kayo. Yung pang pag minabot na ganyan eh. Alam niyo po ba, mga kapatid, yung konting ganyan sa pastor, wag mo lang lalakasan. Malaking bagay po kay pastor yan. Opo, nagsasalita po ako sa inyo bilang nakakatandang, wow, naglilingkod sa Panginoon. Yung simpleng Brad na ganyan, Brad. Ay Brad, pastor mga pala, no? Pastor, salamat po. Parang maliit sa inyo. Pastor, gutom na kayo? Pero totoo yan, ikaw ang gutom, di ba?
Amen? Oh, hindi na po tayo masyadong magpapakalalim po rin eh. Dahil ang pastor po ninyo ay hindi po sa lahat masaya ng pagkakataon. Let's appreciate him as, sige, ano mo na, kasi baka hindi na ako makabalik. Alam niyo po ang outline, hindi po tayo binabakuran ng outline para sa outline. Kung ano yung gusto ng Panginoon sa atin. You pray for him. Anong pangalawa? Appreciate him. Kasi yan pastor yan acronyms. Okay? S is support him. Ang galing, +5. Kailangan po ng pastor ng suporta. Huwag na lang lagi nating sasabihin sa biyaya ng Diyos. Totoo naman po, sa biyaya po talaga ng Diyos. Pero may gagamitin ang Diyos. At ang pinakamasaya sa puso ng pastor sa pagsuporta sa gawain ng Panginoon ay sino pa ba? Ay di yung kanyang kamanggagawa. Pwede po kaming tumulong sa simbahang pong ito, vice versa. Pero ang pinakamasaya sa puso ng pastor, pag nakita niya ang mga kapatirang nagsusuportahan sa bawat isa. Oho, ay sino po ba ang magsusuporta sa simbahan? Ay di ang mismong membro. Hindi po pahirap ang magbigay sa gawain ng Panginoon. Actually, ang pagbibigay hindi po pinipilit. Ang pagbibigay ay pagsunod sa Panginoon at pagmamahal mo sa gawain ng Panginoon. Hindi kailangan ng Panginoon ng pera natin, mga kapatid. Maya, sa Kanya galing yan eh. Yung trabaho mo, yung lakas mo, sa Kanya rin yan eh. Hindi niya kailangan yan. Pero meron po siyang tinawag na kailangan ng pangangailangan. May gawain po kayo. Hindi naman pwede sa Meralco po ba dito? Meralco, no? Nasasabihin nyo sa Meralco, magkano po ang inyong bill? 30,000. 30,000. Sige po, babayaran po namin ng pananampalataya. Sige, susuklihan kita ng awa. Abay mamaya, wala na kayo. Candlelight preaching kayo. Wow, sweet. Isipin nyo, Berean Bible Baptist Church, walang kuryente. Ay, paano yung ministry ng mga yan? Kailangan ng suporta. Amen? Ay, tayo rin naman makikinabang eh. Nakatapat ka pa sa ventilador. We have to support him. Why? In his weakness, may kahinaan po ang ating pastor. Alam niyo nang mahina siya sa kaning lamig o kaya sa taba. Alam niyo yung taba? Marami pong pastor ngayon, 80% of the pastors today are unhealthy. Overweight or underweight. Hindi ko alam naman kinakain. O walang makain, nakakalungkot. Pero mga kapatid, may kahinaan pong pastor eh. At ang maganda, lalo ng mga men, bantayan niyo po ang inyong pastor. Hindi naman yung ibig sabihin na lahat ng gagawin ng pastor eh. Pastor, yan pala ha? Yan palang pinapanood mo ha? Pastor, ano yung history mo sa Google? Hindi mo siya binabantayan para hanapan ng mali. Kaya mo siya binabantayan para ingatan. Dahil pag ang pastor bumaksak, mahirap po ang simbahan. Sabihin ko po sa inyo, marami po kong simbahan na nakitang ang saya-saya, ang lalago. Pero nung bumaksak ang pastor, nasira ang testimony. May pastor na nakulong dahil sa rape. Hindi po bago sa inyo to. Pinapangaral ko po ito'y totoong nangyayari. Kaya dapat you support him. May kahinaan pong pastor. Meron po siyang pagbaksak at kailangan niya ng mga men and women who will support him up. Lord, pastor, bangon lang tayo. Sige lang po. May lupa pa po dyan. Hindi lang lupa, may mga tao pa dyan. Dati po wala kayong kalsada dyan eh. Nung kayo'y pumunta rito, nagkaroon ng kalsada. The Lord provided. Amen? Pero maganda nun, ang nagpo-provide ang Panginoon, ginagamit ka. Amen? Ang Panginoon gumagamit din ng uwak. Tama? Gagamit siya ng uwak. Bakit gagamit pa ng uwak? Meron namang mga kalapate. May mga tupan na nandyan. At ang maganda ron, pag ikaw ang ginamit ng Panginoon, una, ikaw ang pagpapalain. Support him. His works and fight
Kapatid, ito ang ating gagawin, ito ang ating goal, ito ang ating, yung room na yan ni Pastor, yan ay gagawing room na sa toddlers, dahil marami ng anak ang mga membro. Dahil sabi nila, if you cannot win them, make them. Oh, adi wala na yan. Diyan na yung mga toddlers kasi marami ng anak ang members. Ayan oh, ando na. Pero may speaker para nakakarinig yung mga teacher. Baka mag-backslide yung mga teacher dyan, hinahagis yung mga anak nyo. Tapos may bagong building para sa pastor. Amen? At malawak pa ang lupa niya, kaya binigay ng Diyos yan kasi gagamitin niya ng Diyos. At kaya ka nilagay dito, gagamitin ka ng Diyos. Huwag niyo pong sabihin, maliit lang ako membro, ay maliit ka naman talaga. Ay ako may hindi mayaman, kami hindi nakapagtapos, ang tinapos ko lang ay labahan. Kaya ka niligtas ng Diyos, may dahilan. Kaya huwag kang magdahilan. May dahilan kaya ka niligtas. Hindi po aksidente nanay, nandito pa po kayo. Hindi aksidente ako nandito pa. Maaring pagtawid mo, nadulas ka dyan, nasagasaan ka, pero buhay ka pa. May dahilan ng Diyos. Ako po'y may bakal dito sa kanang braso. Dahil ako po'y panagagalit, pag lumalabas po yung tatlo yan dyan Hindi, ako po'y nagbumotor, tulog. 60 ang takbo hanggang 70, tulog ako. Puyat, galing sa meeting ng mga Bible school students. May kahinaan, baksak. Laylay yung kamay ko. Nasaan yung cellphone ko? Hinahanap ko yung cellphone ko. Nakita ko, hindi ko maabot kasi bali na pala yung braso ko. Kaya mula noon, yung sumunod sa akin, sila nagtugtog ng piano. Naranasan ko nagtutugtog ako ng piano, may benda ako dyan. Kasi yung linggo, araw ng wika, linggo ng wika, ako nag-practice ng choir isang linggo. Pero kailangan tumugtog. Ang daliri ko po parang hinlalaki lahat sa taba. Alam niyo po yung Hellboy, parang ganun yung kamay ko. Isipin niyo pagkakasyahin mo doon sa piano. Ay, lahat matututunan mo talaga Pero salamat, may mga men na tinuruan ko, Teacher Jom, ako na po magtutugtog niyan. Oh, happy birthday lang naman yan, kaya mo na tugtog din talaga yan. Pero at least, di ba may sumusuporta, amen? Mga kapatid, kung walang nag-ayos ng upuan na yan, abay, saan kayo uupo? Kung upo, kanya-kanya lang tayong lagay dyan. Kung walang cameraman dito at sa kanya lang nakatapat, selfie? Paano kung walang naglinis ng CR? Paano kung walang nagsundo? Wala sa OG men. Salamat, there are men and women who support this church. Huwag kang mapagod, huwag kang magtigil, huwag kang tumigil. O mapagod ka man, pero huwag kang manlupaypay. Mapapagod ka talaga, tao ka Pero huwag kang ayaw. Sige lang! Hanggat may buhay, may pagsubok. Hindi kasi nanonood sa Facebook Hindi na tumama Number 4, trust Him. Amen? Uy, di ba, Preacher Jom, di ba sabi ng Panginoon, trust in the Lord? Totoo yan. Proverbs 3:5 yun. Pero ang pastor ay leader. Amen? Pag sinabing leader, siya ang nauuna. Tama po? Iba ang leader sa commander Ang commander, andun na mga kalaban, lusob kayo! Commander yon. Pag leader, nandun na mga kalaban, lusob tayo! Yan ang leader. Ang commander, tayo! Pag-pray ko kayo dito. Kaya si David, ayaw na nangyari. Nagkasala. Nakakita ng she, blessing. Cursing ang nangyari. Bakit? Nagpaiwan sa laban Hindi na leader. Kaya ang leader, nangunguna. Kaya ang pastor, kung pag-uusapan ay panalangin, pagbabasa ng Biblia, siya ang leader talaga. Hindi po namin maalis yan Mahalay po ba? Ulitin ko po Mahalay po ba na pagkatiwalaan natin ang ating pastor? Mahalay ba yon? Kalabisan ba na siya'y ginagamit ng Panginoon? Hindi po siya Panginoon, don't get me wrong, ang pagtitiwala at pagsamba sa Diyos lamang. Pero po, may nilagay po siyang under shepherd. Ang sabi ng Bible, ng shepherd, they know me and they follow me. Anong saysay ng shepherd na walang sheep? May sheep yan. At lahat ng sheep sumusunod sa kanyang shepherd. Kahit maraming shepherd po dito, hindi sila susunod sa ibang shepherd.
Yung boses lang o tunog ng kanyang shepherd ang kanilang susundan. Maraming pastor, pero yung isa lang ang pastor mo, hindi pwedeng marami kang pastor. Parang pamilya yan eh, ang dami mong tatay, hindi pwede, isa lang ang tatay mo eh. Sa simbahan pong ito, mayroon kayong pastor, you have to trust him. Kaya nga, kasi bakit? Bakit ka magtitiwala? Kasi ginawa mo yung number 1 eh. Anong ginawa mo number 1? Huwag kang magtitiwala sa pastor kung hindi mo muna ginawa yung number 1. Kasi pag hindi ka nag-pray sa pastor, maaring palpak ang kanyang desisyon. Pero pag sa umpisa pa lang, pinanalangin mo na siya, kaya nga inuna natin yung prayer, magtitiwala ka sa mga decision niya. Mahirap pong magsama na hindi po nagkakatiwala sa bawat isa. Mahirap po yan. Kaya nga, ang pastor ho natin, pinagkakatiwalaan po natin. Sabihin mo, Pastor, ano po kasi, tumitibok na po yung puso ko. Aba, ngayon ka lang nabuhay. Pag nakikita po kasi si sister, nasa alto. Wow. Tama ba, di ba alto? Iba ko pakiramdam ko. Naligo ka ba, kapatid? Pakakulang lang yan sa ligo. Hindi, pastor, pag nakikita ko talaga siya, iba talaga pakiramdam ko eh. Baka nabalis ka lang. Hindi pa talaga, pastor eh. Talagang siya na. She's the one. Yeah, mga ganun eh. Ang dami mo na sinabing the one. Pang 1,000 na yata yun. Pero ang pastor, nakikita niya eh. Remember this, mga kapatid. The pastor will not decide for you. Hindi po ang pastor ang magdidesisyon para sa'yo. Hindi po namin trabaho magdesisyon sa buhay mo, sa love life mo, sa career mo, especially sa spiritual life mo. But the pastor is there to guide you, to warn you, to give you suggestion, ideas. Pero hindi po trabaho namin na kami magdi-decide para sa inyo. Kasi hindi kayo lalago. Hindi kayo matututo. Pag lagi na lang ang tatay mo ang bahala, kawawa ikaw. Salamat po, ang tatay ko, tinuruan po kami maging independent. Bata pa lang, tinuturuan na kami. Anak, ganito, ganyan. Hindi man niya sinasabi by words, by action. Pinapakita niya ang ehemplo, ganito. Kaya po ako, marunong po ako magluto. Hindi lang marunong kumain. Marunong po ako maglaba. Lahat nakita ko sa nanay ko, sa tatay ko na pwede kong gayahin. Kasi original yung alam niyo naman mga original, hindi mo pwede magagaya talaga yan eh. Pero may mga bagay kang, salamat, ito, natutunan tatay ko, parang magpe-pray, ganyan, nasa church kami, dapat ganito magising, maaga. Kami po, sa pamilya ko, bawal sa amin ng late. Lalo pag linggo, kung ayaw mo mag-away kami, huwag malilate. Bakit? Sa trabaho nga, ayaw mo malate eh. Ba't ganun, ano? Pag sa church, naiintindihan naman ako ng Panginoon. Ang tanong, kailan mo naman siya maiintindihan? Matagal ka nang iniintindi ng Panginoon? Tagal na, kapatid. Huy! Kailan mo naman siya iintindihin? Pastor, hindi. Kasi talagang crush ko siya eh. Kapatid, pogi lang yan. Pero may sungay yan. Nakita ko po kasi yan sa sa Starstruck. Yan na po talaga. Bakit ka pupunta doon? Mabubugo ka lang ng truck niya. Pag-pray mo sa Panginoon. Ang daming pogi sa unahan. At sa likuran. O sabihin nyo sa unahan lang. Kasi anak ng Diyos. Pero pag ang emosyon mo ang iyong pinauna, Pastor, ay, meron kaming bagong business. Pastor, palagay ko yayaman tayo dito para makapagbigay tayo sa church, para tayo makapagbigay ng sa building. Ano bang trabaho yan? Magbibigay lang po kayo ng 2 number. At sisipain po kayo pataas. Ayun, napasipa. Networking, lahat na ginawa. Kapatid, hindi yan ang nais ng Panginoon. Kasi ang gusto ng tao, mabilis ang yaman. Tama po? Sa pagmamadali mong yumaman, ano nangyari? Hindi yumaman yumabang. At lahat ng magmamalaki, binabaksak ng Diyos. Huwag kang magmadali. May timing ang Panginoon.
Hindi, Panginoon, hindi, Pastor, okay na talaga. May trabaho na ako, sumusweldo na ako ng 500. Okay na yun. Hindi niya mapipigilan ng pagmamahal ko. Wow, ganun eh. Love conquers all. May verse pa mga ganun. Gumagamit pa ng mga verse. For God has given us the spirit of fear, but of power and of love. Ganun pa eh. Hahanap tayo ng maraming excuse para lang maigiit yung gusto mo. Pero ang tanong, gusto ba ng Diyos? At isa sa pwede mong lapitan, ang pastor. Baka meron pang mga Kristiyanong papadudot. Kilala niyo ba si papadudot? Sino ba yun sa Love Radio? Hingi po sana ako sa inyo ng advice kasi po ako po ay choir member. Doon ka pa humingi ng advice. Hindi ko po babanggitin yung pangalan ng church, pero yung pastor po, si Pastor Bernard. Abay, tapos may nag-comment, ay pastor ko din yun. Kayo pala yung nag-aaway. Huwag kang humingi ng advice doon. Lalayo ka pa, may pastor ka dito. Ay maraming nakakalungkot. Alam na ng kapitan mo, ang plano mo sa buhay, ang pastor mo, di mo alam. Hindi alam. Ay nasa na si kapatid? Ang sasagot yung barangay tanod, ay nag-abroad na po. Mas alam mo pa. Ba't wala na si kapatid? Ay nag-asawa na po. Ha? May naniwala. Ako po, bago po napangasawa yung pinakamagandang na wala na tuloy. Bago po napangasawa yan, panliligaw pa lang Brad, nagpaalam ako sa pastor. Nagpaalam ako sa pastor, naliligawan ko pa lang po ha. Iba yung kayo na. Hello? Nagpaalam ako sa pastor. Kinakabahan talaga ako eh. Iba yung pastor ko nun eh. Hindi pa sila magkaaway pa. Adi, pastor, pero ipapaalam ko po sa inyo eh. Talagang sigurado po ko eh. Gusto ko pong ligawan yung inyo pong membro. Nagpunta ka na ba sa mga magulang? Mamaya pong hapon. Nung hapon na yon, kinausap kong tatay at nanay. Manliligaw pa lang ako ha. Ang datingan parang ano na eh. Alam niyo parang naman tawag doon, mamamanhi ka na. Bakit? Respeto po yun sa magulang. At yan ay guard mo na hindi ka magloko. Ngayon, sa cellphone pa lang, nakakaigi na. Ngayon, nakakalungkot eh. I like you, do you like me? O tayo na, we like each other. Easy to get, easy to lose. Mabilis. Mabilis din mawala. Kaya dapat may pastor kang pagkakatiwalaan na magbibigay sa iyo ng spiritual advice. Huwag na tagalin, obey. Kung natitiwala ka sa kanya at pinapasalamatan mo siya at naniniwala kang siya'y galing sa puso ng Diyos, obey. Mga kapatid, hindi po sa lahat ng pagkakataon madaling sumunod. Sa totoo lang po. Hindi po ako hipokrito. For 27 years, sasabihin ko po sa inyo, lahat ng sinabi sa akin ng mga leaders ko, okay. Hindi po. But I just obey. Ang Panginoon naman po ang bahala pag ang pastor ang nagkamali. Yun ang hirap sa pastor. Ang Panginoon po ang magkakastigo sa pastor. Hindi mo trabaho yun. Sapagkat hindi ikaw ang tumawag sa pastor. Kung siya ang naglagay, siya rin ang mag-aalis. Ikaw, nilagay ka rin sa simbahan. At pwede rin ang Diyos ang mag-alis sa iyo. Pero ang pinakamaganda sa buhay mo, maaalala ka, umalis ka man sa simbahan, natuto kang sumunod. Wala kang masyadong ministry, pero kilala ka sa miyembrong masunurin. Anong saysay ng maraming alam sa ministry, pero kung ikaw ay rebelde sa Diyos? Marami po akong kilalang ganyan. Natuto lang mag-preach ng John 3:16. Doctorate na daw. Ang dami ng bagong doktrina ngayon. Mag-ingat po kayo. Kaya, kung anong pinapangaral po ng ating pastor, pakinggan mo, panalangin mo. Kaya nga po ang ating preacher kanina, nagpe-pray kami. Bakit? Mahalaga po ang lalabas sa bibig ng mga pastor at preacher. Minsan masakit.
okay yun. Para magising ka, gising! Hindi sa lahat ng pagkakataon himas. May mga pagkakataong palo para magising po tayo. Bakit? Mahal tayo ng Diyos. Kaya kung minsan ng pastor magagalit, pag-aaralan ka, hindi para patayin ka, para patibayin ka, palakasin ka, para ikaw'y lumago sa buhay Kristiyano. Just obey Him. Kung hindi mo maintindihan, kausapin ng pastor. Wala pong masama doon. Sa totoo lang, hindi naman lahat naiintindihan natin sinasabi ng pastor eh. Pero wala naman pong masama. Tanungin siya, pastor, palagay niyo po, bakit po niyo gustong lagyan po ng ganon? Kasi kapatid, ganito. Iyon naman pala. Aalis na po sana ako sa simbahan bukas eh. Obey Him. And last, amen. O last na, nagpas na ako eh. Remember Him. Habang sumusubo ka sa tanghali, pastor kaya, kumain na kaya? Pastor kaya, nasan kaya si pastor? Uy, Christmas ngayon. May 13-month pay ka. May Christmas bonus ka pa. Si pastor, SM bonus. Alam niyo SM bonus? Kayo kasi lagi kayong SNR eh, saka landers eh. Alalahanin po natin ang ating pastor. Alalahanin natin ang kanyang turo. Sa mga pagkakataon, confused ka. Nako-confuse ka eh. Babae ba ako, lalaki? Ibang confusion yan. Nag-iisip ka, teka, may pastor ako. Hindi ko pwede itong gawin kasi may simbahan ako. Hindi ko pwedeng gawin ito kasi may pastor ako. May mga pagkakataong isasalang-alang natin. Ang tawag po dyan, doctrine of pagsasalang-alang. Hindi basta maisipan mo, gagawin mo. Humingi ka ng wisdom sa Panginoon. Alalahanin mo ang pastor. Alalahanin mo ang mga turo. Masarap mag-amen pag may preaching, amen? Nakangiti kayo ngayon eh. Iba galit na kasi tanghali na. Pero mas masarap mo yan maalala sa panahon na kailangan mo na yan. Sa panahon na offended ka sa pastor. Sa panahon na parang ayaw mo na. Sa panahon na hindi mo siya maintindihan. Sa panahon na parang napapagod ka na. Sa mga panahon na parang ang tingin mo sa pastor, sumpa. Sa mga panahon na parang ayaw mo na. Sabi mo, teka, ayaw ko na. Remember Him. He is my pastor. Kapatid, He's not just your pastor. He's your friend. He's not just your pastor and your friend. He is your father in the faith. He's not perfect. Church, ang pastor po niyo magkakamali at magkakamali. Isipin niyo na ang worst. If you think of the best for Him, isipin mo rin ang worst. Kaya nga mahalaga ang church, mahal ang pastor. Bakit? Galing po yan sa puso ng Diyos. Ang regalo po, iniingatan. Because he is a man from God's own heart. Si David po, a man after God's own heart. But the pastors is a man from God's own heart. Tayo po'y tumayo, tayo po'y manalangin. Lord, salamat po sa umagang ito sa inyong mga salita. I did my best, Lord, sa oras na pinagkaloob po sa akin. But I know, Lord, ang oras ay baliwala kung wala po ang Banal na Espiritu na kumausap sa amin. Sana po ito po'y mabaon namin sa aming buhay na hanggang hindi pa po kayo dumarating, kapartner po namin ang aming pastor. He's not perfect, I am not perfect, but we can grow and learn together. We pray for the pastor of this church, Pastor Bernard, and his wife, and his daughter, his child, Panginoon, and even the members of this church. Lord, they are not perfect. May kanya-kanyang kahinaan. May mga kanya-kanyang suliranin. Pero Panginoon, pinagkaisa niyo po kami, pinagsama-sama niyo po kami. Dinagdag niyo po sila dito sa simbahang ito. May pagkukulang, may mga bagay na hindi namin maintindihan sa bawat isa. Pero Panginoon, may Holy Spirit na pumapalagitna sa amin.
Bigkisin niyo po kami sa pag-ibig. Bigkisin niyo po kami sa pagpapatawad. Bigkisin niyo po kami sa pag-uunawaan. Ng aming pastor ay matutunan naming mahalin sapagkat siya po ay regalo niyo sa amin. Hindi lang po ang aming pastor, ang bawat kapatiran, sapagkat napakalaking gawain po ang pagpapastor, ang simbahan. Hindi pa po lahat naliligtas. Salamat kami naligtas na. Salamat po hindi lang po kami naligtas. Kami pa po ay dinagdag sa inyong simbahan. Hindi po kayo nagkamali. Panginoon, salamat po sa aming pastor. Pagpalain niyo po siya. At iba pang mga pastor sa bawat simbahan sa aming pong bansa at sa ibang bansa. May kanya-kanyang struggles. Pero Panginoon, kayo po ang tumawag. Kayo po ang mag-i-enable. Kayo po ang magpo-provide. Ang dalangin lang po namin, especially sa church na ito, gamitin niyo po kami bilang channel of blessing. Gamitin niyo po ang bawat tatay bilang supporter ng church. Ang mga nanay, bilang isang sample ng submission. Ang mga anak as a sample of obedience. Makita po ang mga young people nag-grow sa kanilang spiritual life, in their career. Kakampi ang pastor. Prayer partner ang pastor sapagkat napakasaya ng aming pong simbahan ay naglilingkod, dumalago, masayang naglilingkod kasama ang aming pastor na iyong regalo sa amin. Patawad po sa mga panahon na kami po hindi nakakaintindi ng aming pong pastor. Sa mga panahon na nasusuway ang inyong pong mga salita at mga pangako. Turuan niyo po kaming magising sa inyong pong mga pangaral, sa inyong pong mga paalala. At alam po namin kayo ang Diyos na dakila at makapangyarihan. Pagpalain niyo po ng higit ang pastor po dito, ang buong pamilya at ang church. Bless them, continue Lord. Bless them so that they could be a blessing more to other church and to other people. And especially to reach others for Christ. Sapagkat ito po'y aming dalangin sa pangalan ni Jesus, and all the people say, Amen. You may be seated po. Tawagan po natin ang ating pong pastor para po sa ating pong pagpapatuloy. Salamat, Preacher Jomar. Samantalahin natin yung pagkakataon. Ganda ng mensahe kanina. Kailangan po ng prayer ng pastor nyo. Siguro lahat tayo, load tayo. Pag-pray nyo po ako. Kasi nang simula para inyong ma-appreciate ang pastor, suportahan, alalahanin. Ang pinaka-foundation para magtiwala kayo sa pastor nyo, ma-appreciate nyo ang pastor nyo, yung ipinag-pray nyo talaga yung pastor, ang inyong pastor. Pag-pray nyo yung kahinaan sa mga decision making, kalusugan, maraming bagay na kailangan ng pastor nyo nang makapagbibigay lang talaga yung Diyos natin. Ngayon sa mga bisita nating narito, kung hindi mo patiyak talaga ang kaligtasan ng iyong kaluluwa, ito yung panahon para pagtiwalaan mo ang Panginoon bilang iyong tagapagligtas. Pag ginawa mo yan na ikaw'y nagsisi at sumampalataya sa Panginoon Kristo bilang tagapagligtas, may pangako ang Diyos, hindi mapapahamak sa halip may buhay na walang hanggan. O manaming Diyos, salamat sa napakalinaw na mensahe. Salamat sa pagpapadala mo ng mensahero na anak mo na ginamit sa amin mightily para maintindihan, maunawaan, Panginoon. Minsan pa at ma-remind kami kung saan galing ang lingkod ng Diyos. Ito po'y galing sa inyong puso. Ito'y regalo, ito'y bigay niyo po sa amin. Kaya salamat, Panginoon, sa Berean Bible Baptist Church. Salamat sa mga kapatid na narito. Ipinagpipray ngayon ang inyo pong lingkod. Salamat dahil kailangan po ito ng lingkod ninyo. Salamat po. Kayo rin po ang mag-bless sa aming preacher, sa kanyang pangailangan, sa kanyang decision making, sa kanyang pamilya. Patuloy mo siya, Panginoon, gamitin mightily sa mga larangan ng pangangaral ng inyong salita. All the glory and honor, Panginoon, sa inyo lamang. Masaya kami kayong pasalamatan at purihin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Praise God.